Good evening everyone. Ayun yung video call na ginagawa ko. Good morning everyone. So for today's video, mag-a day in a life tayo ng isang struggling millennial na nagbukas ng isang karinderya business. Akala niya madali. Diyos ko. Grabe kalisod sa tinuod lang. So, ayun. So, by the way, hi, I'm Mar. So, ito yung ginagawa namin every day. So, from Monday to Friday, since nag-open kami ng Karindera business. Okay, so nag-start kami ng Karindera business like 3 months, 4 months. 4 months na kami ngayong August. Okay, so it's our 4 months. So nag-start kami ng May. And then, tuloy-tuloy naman. So, ayan. Ito yung day in a life ko. So, ngayon lang ako nakapag-upload talaga kasi mostly na ina-upload ko is more on paano gawin to, paano gawin yan, ganito, ganyan, and then ano yung mga na-experience namin. So, ipapakita ko sa inyo via this video kung anong ginagawa ko or ginagawa namin every day yan. So, kada umaga. So, kung hindi man yan yung niluluto namin every day, meron kaming niluluto sa umaga. Okay, so ayan. So, nililinis ko yung freezer nan kasi merong nag-leak na karne. So, nahugasan naman yung karne pero may yung tulo niya merong nag-leak dyan. So, kailangan kong punasan. So, hugasan muna ang lahat bago magsimulang yan kasi kaya may hugasin kasi nga sinalin ko yung isang ulam and then ginamit ko yung pagtanggal ng mga malinis ng freezer yung mga white na yan. So ayan, so with this video malalaman nyo kung gaano kahirap magtayo or mag-open ng isang food business or karindera business. Kailangan yung pagod. So, kailangan matatag yung katawan nyo. Gigising kayo. Buti na lang kasi ang gising talaga namin is 6:30. So, medyo late na yan. So, unlike sa iba, bumabangon pa talaga ng madaling araw para mamili. So, kami kasi ang ginagawa namin is namimili na kami ng hapon and then marinated na siya and then luluto na ng umaga. So, medyo hindi kami nagigising ng totally ganun kaaga. Okay, pero kailangan pa rin ng tibay ng katawan, tibay ng puso, tibay ng isip kasi may mga time talaga na hindi nauubos yung paninda. Like, there are time naman na sobrang aga, wala pang 12 or by 12 na nauubos na yung paninda namin. So, na-experience namin yan yung before pa mag 12 ng tanghali, ubos na yung paninda namin. But, kasi anong nangyari nun is kami lang yung nagtitinda ng ulam dun sa area na yan. Unlike now na ilan na yung titinda ng ulam, like meron ng pang 7 ata kami or pang 6 na kami sa mga titinda ng ulam kasi before kami nag-open dito sa area na to, nagtitinda ng ulam is 2, so pangatlo kami. But unfortunately po, may nag-open na 2 and then nagdadagan naman ng isa. So kaya yan. So marami na nagbibenta ng ulam. So marami ng choices yung customer. Though may mga customer kaming bumabalik talaga, pero since yung pricing nga namin medyo yung price kasi namin is around nasa 80 pesos per serving. And then yung isa naman na nagbukas, nag-offer sila ng 60 pesos, 30 pesos. Hindi namin kayang tapatan. Like, sa meat niya, nag-open sila ng 60 pesos per serving. Sa amin, yung meat namin is around 80 pesos yung serving. So, kung ikaw, wala ka namang pakialam sa lasa ng ulam na gusto mong ang sa'yo lang is makaraos, siyempre, pipiliin mo kung ano yung mas mura. But, sa amin kasi, hindi namin kayang ibaba ng ganun kababa yung presyo na yun kasi unang-una yung ingredients na ginagamit namin is hindi naman yun yung
ingredients na pangkarindera talaga or pang masa, kasi gumagamit kami ng okay na quality na ingredients, which is hindi namin kayang lutong bahay kasi talaga yung ino-offer namin. So, hindi siya pangkarinderya. So, medyo negative kaming babaan yung presyo. But, dahil nga din sa demand ng market na mas mababa, may time na binababaan talaga namin. Pero, yun nga lang, yung kita is medyo negative na yun. Kaya wala kami magagawa para lang masabayan namin yung mga competitor or yung mga nasa paligid namin na pricing. Pero hopefully, maging okay pa din at bumalik sa dati, like yung maging wala pang toll, ubos na yung paninda namin. Pero business, that's business. May nangyayaring ganun talaga. So, tingnan natin kung hanggang saan tayo aabot. Sana umabot tayo ng maraming panahon. Pero tanging yung Ama lang yung makakasagot ng lahat ng yan. So, sana samahan nyo kami sa journey namin na ito sa pagpapalago ng karinderya business. Kung hindi man lumago, lesson learned. Kung lalago man, di sobrang thankful. Kasi makakatulong kami sa pamilya namin, makakatulong kami sa mga tao na kapaligid sa amin, at yung mga tao na nangangailangan. So, hopefully, maging okay at maging successful po ito. Anyway, so, share ko lang din po. Meron ako napanood na video sa TikTok. May sinasabi siya kasi nagkaroon sila ng karinderya or food business for 15 years. And then, isa sa mga suggestion niya or isa sa mga tawag doon, meron siyang sinabi like kailangan, mga traits na kailangan pag nag-open ka ng isang business or like specifically karinderya business. Sabi niya, kailangan matatag yung loob mo kasi may mga time na mapapagod ka, may time na mawawalan ka ng gana, may time na hanapin mo na yung benta mo kasi wala ka nang makita, ganto ganyan, sunod-sunod yung billings, and then may mga unexpected expenses. Yun, napanood ko siya habang na-experience ko na siya, like nakapagbukas na kasi kami noon, and then late ko na siya napanood. So ako kasi na before kami mag-open ng business or before namin to simulan yung gantong business, meron akong parang gusto ko na siyang itry pa before, pero hindi ko siya nasimulan kasi parang pangarap ko din naman siya magkaroon ng gantong food, kasi gusto ko nga yung nagluluto ng ganto ganyan, nagtatry ng ganto ganyan. But hindi ako ready na ganun siya kailangan ng effort, like yung pagod, hindi ako na-inform na ganun pala kailangan yung kailangan gumising ng ganto ganyan, o kailangan matatag ka. I mean, kasi sa isip ko, share ko lang din, before kami nag-start, meron na kaming plan. So, ang target namin, meron na kaming target market, ganto ganyan. Pero, hindi namin nasunod yun. Kasi, hindi yun yung sa tingin namin yung location, hindi obra yung ganong concept sa location na kung saan kami nakapag-stay, kasi yung parang more on residential yung area na napili namin, which is parang negative yun. Kasi ang pinaka-plan talaga namin is yung more on chicken yung dapat naka-focus kami, like yung only rice, only gravy, ganto ganyan, but hindi siya kayang i-sustain or hindi siya kaya ng nasa paligid, or
paano ba sabihin, like, hindi siya okay para sa location kasi ang prefer ng mga tao sa paligid ng area namin or sa paligid ng um, pwesto namin is yung lutong ulam at the same time um, hindi sila yung tipong okay kaya magantay ng after 15 to 30 minutes kasi gusto nila pag nakita nila, order sila, kukunin na nila, wala silang time para magantay. So, parang, ang pinaka-main or pinaka-plan kasi talaga namin before is yung ganon, yung made to order lahat ng product or lahat ng food. Pero hindi talaga umubra. So, nag-switch kami sa ibang plan na kung saan pwede naming mapakinabangan yung area or yung store. So, ang ginawa namin, nagtuloy kami dun sa karinderya, which is okay naman at first kasi na ano naman namin. Pero, lately nga, dahil nga may mga competitor na nagbukas na mas mababa yung presyo, hindi na talaga maiwasan na may mga matitirang ulam. Pero, ayun nga, yung nasa business ka, so challenge yun sa amin, kung paano namin i-survive tong business na to nang meron kaming competitor. Yun ang hindi namin na tingnan kasi nga nag-focus kami dun sa plan nung pagtayo ng Unli Rice, Unli Gravy, ganito ganyan, Unli Soup, which is hindi namin umubra yun. So change plan kami without yung proper planning. So napaka-negative yun pag na-start ka ng gantong business. So nandito na kami, napasubo na kami. Wala na kaming choice kasi nandito na yung pwesto. So, ang sa amin na lang ngayon is paano namin i-survive yung pwesto at yung ginagawa namin na to. Okay, so sana sa mga nagbabalak na magbukas ng karinderya or nagbukas ng food business, isiping mabuti yung location, yung target market nyo, kung kaya ba, kung afford ba, kung pasok ba yung location mo doon sa hinahanap mong market. Ganun lang. Kasi, mahirap kasi pag nandito ka na and then, tsaka mo lang ma-realize, ay hindi okay, ay hindi ubra. Though, meron naman ding pros yon kasi, magagamit mo yung, yung pagiging yung ng utak mo, pagiging active ng utak mo kasi maghanap ka ng way paano kumita using yung yung meron ka. So malalaman natin yan. So sa amin, malalaman namin kung magtutuloy-tuloy ito sana. Subaybayan nyo lang po. Okay. So disclaimer lang po sa lahat ng manonood, hindi po ito gawang pro. And please bear with me. Okay. Isa din po pala sa mga hinaharap namin problem every day talaga is yung pagpili ng menu. Meron na kaming menu talaga na allotted for this. Okay, this is for Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday na menu. Pero may mga time kasi talaga na hindi nasusunod yun. Lalo na pag wala kami makitang supply ng, for example, sa gulay, sa laing, wala kami makitang laing na binibenta, wala kami makitang gatang or langka na binibenta. So, nababago talaga siya. So, pagdating sa menu, dun kami nahihirapan din kasi wala kami proper ng paggawa ng menu. And then, though yung mga tonkatsu, fried chicken, garlic liempo, okay yun lahat. So, walang problem doon. Ang problem lang is yung mga lutong ulam since yun nga yung hindi talaga nakaplan sa amin. So, think before you start a business. Okay, guys? So, ayun lang. Katuga-tugata o ani o sulod sa business, binatog sayon, pero lisod. Dili siya lalim, o dili siya yung anak kadali.
Okay, so napapabisaya na tayo. Sobrang pag-iisip kung paano ang gagawin natin dito. So, anyway guys, so samahan niyo po sana kami sa aming journey na ito. Don't forget to click the subscribe button. Char. So, yun lang. Sana, antabayanan nyo din yung mga next upload videos ko saka yung mga uploaded videos ko. Kasi, meron akong mga sinishare doon like yung daily struggle. Namtok na ako. So, ayun. Daily struggle namin. That's all. Bye-bye. Good evening, everyone. Ayun yung video call na ginagawa ko everyday naman sa karinderya. So, may kita niyo yung mga ginagawa doon. Yun yung mga routine na usually ginagawa ko or ginagawa namin every morning. So, ayun. So, quick update lang tayo for today. Hindi na ubos yung mga paninda natin. So, normal lang naman yun kasi usually lahat ng pumwesto dun sa banda sa kung saan kami nakapwesto is hindi talaga naubos yung mga paninda nila kasi matumal yung bentahan. Hindi ko alam sa foot traffic ba or sa panahon kasi medyo makulimlim or hindi ko alam. So, tomorrow, let's see kung makakaubos ulit. And then, hopefully makaubos. Ay naman yung pinaka-goal natin na makaubos every day. Okay, so, pang 4th month na namin to. So, tingnan natin kung makakaubos, kung magsusurvive yung business for 6 months or not. Makikita natin yan. So, hopefully mag-survive, pero malaman natin yan. So, samahan nyo ako sa journey na to sa kakaroon ng karinderya business o sa food business. Hopefully, maging okay lahat. That's all for now. Bye. It's me, Mark.